Minsan silang nilait. Franklin Miano, have a goal to be rich and famous in a few years. Sa kanilang dating kaanyuan at kakaibang kaisipan. Pero matapos ang pagtitiis at pagsisikap, huyo kayo ngayon. Ang dating tinatanaw pababa ngayon ay tinitingala. Sila ang nabuli noon, pero hinahangaan ngayon. Ayon sa pag-aaral, 17.5 million na estudyante ang nakakaranas ng pambubuli. Sa ating bansa, yung pinag-iinitan ka ba? Kung ano-anong tinatawag sa'yo ng mga pangalan, kinukutsa ka, minamaliit, at 65 to 75% ng mga estudyante ang nakakaranas ng verbal, physical at cyber bullying. Kaya hindi po ito biro. Kuminsan meron pang mga nagpapakamatay. Dahil po dyan, kasama natin ang dating nabully dahil wala siyang tatay at biktima pa ng body shaming. Pero ngayon, nagmomodelo ng kanyang produkto dahil sexy na si Nami. Good morning! Hello! Hi, Nami! Ayan. O ito naman, palagi siyang pinagtitripan dahil sa pagbebenta ng kung ano-ano sa eskwelahan. Uy, parang ako yan ah. Parang si Ryle yun ah. Oo nga po eh. Hindi ba? Pero ngayon, nagmamay-ari na ng isang marketing agency. Si Franklin! Hello, Franklin! At ito ang mga nabubuli noon pero matagumpay ngayon. Di ba? Aminado? Opo. Aminado? Yes po. Feel mo ang tagumpay Ate mo? Cory. Opo, malayo na po sa dati. Oo. At feel mo rin at nakakalimutan mo ba yung mga nambuli sa'yo noon? Ako po, di ko po nakakalimutan Ako hanggang din. ngayon. Hindi ko rin sila lahat nakakalimutan. Ikaw, nakakalimutan mo? Kapag nabully ka po kasi nandun na po yun eh. Parang Hindi ba? trauma na talaga siya. So Oh. paulit-ulit po yan nagre-rewind sa utak. Oo nga. So alamin po natin, anong klaseng pambubuli ba ang pinagdaanan ni na Franklin at Nami at paano sila nakabangon mula dyan at nakatingala na lang sa kanila ngayon ang mga nambuli sa kanila. Mamaya yan. Nabuli sila noon, itong si Franklin and Nami. Anong klaseng pambubuli ang nangyari, Nami? So sa akin po, since birth, kasi abandoned po ako by my father eh. Ah. Japanese po yung father ko. Oh. Eh, that time kasi sulat-sulat pa lang, so hindi rin kami nahanap ng father ko. So, nung bata pa lang ako, sinasabihan nila ako na, naku, ampon ka lang, kasi ako lang po yung singkit sa amin. At the Ah. same time, andun din po yung, iniwan ka ng tatay mo kasi, ano kayo eh, hindi kayo mahal. So, ganun po yung pambubuli na naranasan ko Saan nung bata yan? ako. Makapitbahay? Kaklase? Madami po eh. As in, madami po talaga. Parang ine-expect po nila na dahil nga po Japanese yung father ko, dapat mayaman na kami, gano'n. Oo, ah. So yun po yung thinking. At the same time, nung recently lang po, nanganak ako, tumaba ng husto, andun yung iba't ibang body shame talaga. As in na nasasabihan ako na, anong nangyari sa'yo, nalosyang ka na kasi dati nagmamodel-model po ako ng mga damit. So, Oo. yun. Parang every time na lang sa stage ng buhay ko, nandun yung bullying. I don't know kung bakit siya parang nanonormalize na hindi naman talaga dapat. Oo nga, naku talaga. Paano kaya natin mapipigilan yan? Ikaw naman, Franklin, anong klase yung pambubuli dati? Nagbebenta po kasi ng maraming na mga kagamitan po nung nasa high school po ako dahil wala po akong malaking baon. So ako po yung dumidiskarte para po makapag-ipon po sa pangbaon ko po. Anong binibenta mo? Kung ano-ano po, meron po kang mga sapatos, mga libro, mga bag, mga cellphone, mga pang-basketball. Kung ano-ano po, basta po kumita lang po ako ng pera. Hindi ka pinagbabawalan ng mga guro. Ay, hindi naman po. Actually, medyo nabubuli nga po ako dati dahil lahat po sila is iba po yung ginagawa ko kaysa sa kanila. Kasi sila po is malaki po yung baon nila, ako po unti lang. Tapos pag nagbebenta po ako is parang nawiwirdohan po sila sa akin. So lahat po sila sinasabi sa akin na parang iba yan, itigil nyo na yan. Pati nga po yung teacher ko po, dinuro nga po ako eh. Sinabi nga po sa akin na parang
na itigil mo na yan, kaya ka bumabagsak sa school is dahil sa pagbebenta mo, itigil mo na yan. So, dun, pati sumama na din po yung mga kaklase ko po. At doon po yung pambubuli na nangyari. Talaga? Opo. Anong tinatawag sa'yo? Ano po, tindahan po ng lahat. Ayun po yung ano. Magandang title yan ng tindahan. Opo. Di ba? Tindahan ng lahat. Uy, talented Pinay ako, ha? Magaling ako sa art. Kaya binibenta ko yung mga drawing ko sa seatmate ko. Oh, 20 centavos. Oy, malaking bagay na yun dati. Huwag kayong mga api, ha? Okay. So, paano ka nakalagpas doon? Pagdating ko po ng senior high school po hanggang sa pag-college po, nag-try po ko ng iba't ibang negosyo. Meron po mga nag-fail, meron din po mga naging successful. Umabot po ako ng mga 12 na businesses po. Nagtayo po ako ng clothing line, nagtayo po ako ng restaurant, nag-coffee shop din po ako, nag-trip shop. Sobrang dami ko pong ternay po talaga ng mga negosyo para na mapatunayan sa kanila na kaya ko. At kaya kong maging successful kahit sinasabi nila na bobo ako. Kasi po lagi po ako lagi po akong bagsak po sa school eh. So lagi po nila binubuli na wala ka talagang mararating, itigil mo na yung pagbebenta na yan. So pagdating po nung after po ng senior high school po, doon ko po nakuha ko yung kumbaga confirmation po na narating ko na yung gusto kong marating at pwede ko nang ipakita sa kanila na okay na po ako. Ayun. Natapos mo ba ang pag-aaral mo? Natapos ko po yung hanggang pong senior high school. Yung college ko po is di ko po siya tinapos hanggang hanggang second year college po ako noon. Ayun. Okay, at least natapos yung high school. Opo. O, di ba, kahit gapang. Di ba? So, ikaw, paano mo naman tiniis lahat yon at ano yung sinabi mo sa sarili mo para makalagpas ka sa panghuhusga o pambubuli? So, nung bata pa lang po ako, tumatak na talaga yung pambubuli sa akin. So, sabi ko, hahanapin ko talaga yung tatay ko pagtanda ko. So, I need money para makapunta sa Japan. Kaya lang po, yun nga, maaga akong nakapag-asawa. And yun, mahirap yung buhay. Pero na-inspire naman po ako nung nagkaroon na ako ng anak na mali pala na ganito lang yung buhay. So, mas inuna ko po yung pangarap ko sa pamilya ko bago hanapin yung father ko. And actually, nahanap ko si Papa, kaya lang patay na po. Ah, namatay. So, nahanap ko po siya after 31 years. Nagkakita kami, halos face-to-face, pero litrato na lang po niya dun sa puntod. Opo, sa Japan. Ay, oo. And ayun po, naging stepping stone ko po ang online selling. Kumbaga, masasabi ko naman pong naging pioneer doon kasi I started back in 2009. Ano lang po ako noon? Isa po akong worker sa isang Chinese factory. Nagde-design po ako ng damit tapos sinasabay ko po yung online selling. So 1 week po yun. Nagtatrabaho po ako isang buong linggo. Parang ganun po siya. Pag Sunday, nasa Divisoria po ako. Kumukuha ng orders, ganun. Hanggang sa naparol ko po yung puhunan ko na 5,000 pesos. And then, ngayon po, masasabi ko po na malayo-layo na kasi meron na po kaming sariling resort. Wow! And naku, yung 5,000, dumami yung zero. Opo. Oo. At the same time po, naipapasyal ko na po yung mother ko sa ibang bansa, whole family, and stable naman po yung business namin, ng mga coffees po.